Nilasakit na ng ilang Pilipino ang pag-inom ng mga gamot kahit walang reseta ng doktor. Pero ayon sa FDA o Food and Drug Administration, imbes na makabuti, baka mas makalala pa sa sakit ang self-medication. Live mula sa Quezon City, may report si Mav Gonzalez. Mav? Jessica, marami nga sa atin kapag mild lang naman yung sakit natin ay mahilig tayo na mag-self-medicate. Pero paalala ng FDA na meron po tayong mga babala kapag tayo ay gumagamit ng mga over-the-counter na drugs. Kung may sakit ka, iinom ka lang ng gamot para gumaling. Pero ingat, lalo na kung over-the-counter drugs ang gagamitin. Pag mali kasi ang ininom mong gamot, maaaring lumala pa ang sakit o makamatay ito. Well, over-the-counter medicines are those medicines that you can buy over-the-counter, as the word implies. Pwede mo maibigay kahit walang prescription. While prescription drug, you need to go to the doctor for the prescription. Ilan sa mga over-the-counter drugs ang gamot sa lagnat, ubo, sipon, allergy, LBM at pananakit ng katawan. Ang problema, maraming di nakakaintindi sa wastong gamit ng over-the-counter drugs. Sa isang national survey sa Amerika, bagsak ang grado ng mga kabataan sa over-the-counter drug literacy. Karaniwang pinagbabasihan ng mga tao sa pagbili ng over-the-counter medicine ay yung mga advertisements o di kaya ay word of mouth. Pero hindi kasi sinasabi rito kung gaano kadalas mo dapat inumin ng gamot o gaano kalaking dosage. Kaya mas mainam pa rin daw kung kukonsulta tayo sa doktor o sa pharmacist. Depende kasi sa laki ng tao ang tamang dosage. Ayon sa Food and Drug Administration, may mga pagkakataong napapasama pa ang lagay ng taong may sakit dahil sa self-medication. May isang kaso na uminom ng maraming aspirin ng pasyente sa pag-aakalang makakatulong ito iwas stroke. The self-medication was done at a high level. Nakaroon siya ng gastric ulcer, dumugo, no? At nangangailangan ng blood transfusion. So this is an example where what is relatively safe pero not under the supervision nag-cause ng adverse drug reaction. May side effects din daw lahat ng gamot, mapa over-the-counter, herbal o prescription drugs. Kung meron kayong pinsala or condition you're taking regular medicines, make sure na tanungin nyo kung itong over-the-counter drug ay may interaction with the medicines that you're already taking. Kaya bagamat di naman ganoon katapang ang over-the-counter drugs, kailangan pa rin ng pag-iingat. Mahalagang tingnan ang manufacturer, FDA registration at expiration date ng gamot bago ito inumin. Jessica, paalala naman nga ng FDA, kung hindi po kayo tiyak kung ano yung gamot na kailangan yung inumin, maski over-the-counter drugs pa yan, pwede kayong kumonsulta sa doktor o sa pharmacist doon sa mga drugstore. Jessica? Pero malinaw naman, Mav, kung alin ang mga gamot na nagre-require ng reseta at alin ang hindi. Tama, Jessica. Meron kasi tayong mga classifications dyan. Kapag ka-RX, yun yung mga gamot na kailangan mo ng prescription. Pero kagaya nga nung sabi ng FDA kanina, medyo malabo kasi yung mga batas natin when it comes to certain drugs. Halimbawa, yung mefenamic acid, kapag bibili ka ng 500 milligrams niyan, ay kailangan mo na ng prescription. Pero kung 250 grams lang yan, pwede kang bumili over the counter. So sabi nga ni FDA, pwede kang bumili niyan kahit dalawang 250 milligrams. Pag ininom mo, it's equal to 500 milligrams. Kaya nga ang sinasabi nila, kailangan ay i-check mo pa rin doon sa doktor mo o doon sa pharmacist. Dahil bawat butika naman na pupuntahan mo, meron dyang in-house na pharmacist na lisensyado rin ng FDA at sila yung konsultahin mo kung ano yung dapat mong inumin, Jessica? Ang alam kong nangangailangan ng prescription, Mav, bukod dun sa malalakas ang dosage, yung mga may narcotic din na component, yung medyo may nakaka-high na dating, yung mga ganyan, nagre-require niya ng mga reseta. Kaya lang nagtataka lang ako, sa mga cities and big towns, pwede. Paano kaya dun sa mga malalayong mga probinsya, malalayong mga bayan na wala talagang butika at ang nagtitinda ng gamot, mga sari-sari store. Madalas yan, ganyan. Jessica, kanina sabi ng FDA, hinihiling na rin nila doon sa mga nagbebenta ng mga gamot kasi ang magbebenta lang naman yan ay yung mga lisensyadong drugstores. At yun nga, dapat bawat drugstore ay merong pharmacist. So parang sinasabi na rin nila na sana po ay i-practice natin yung profession natin na ethically. So halimbawa, doon nga sa mga probinsya, kagaya ng sinabi mo, ito namang mga gamot na ito ay manggagaling din yan, ay
doon sa mga health center na nandoon sa probinsyang yon. Maaaring doon sa far-flung areas ay hindi na makaabot yung mga tauhan ng health center, pero sana nga ay nasabihan din nila itong mga tindera sa mga sari-sari store kung paano ito i-dispose. Pero syempre nga, paalala po natin doon sa mga kababayan natin, kung kayo po ay bibili ng gamot, especially kung over-the-counter yan, bumili pa rin po tayo doon sa mga lisensyadong botika dahil kahit nga po hindi naman masyadong potent yung mga over-the-counter drugs na yan, kapag ka mali yung nainom mo, meron dyang mga drug-to-drug interaction na yung pala kontra yan dun sa'yo. Halimbawa na lamang itong ibuprofen, kunwari, kapareho lang yan ng mga painkillers na iniinom natin, pero kasi yan, merong mga tao na allergic dyan. Kaya po, pinakamainam pa rin, kumonsulta tayo dun sa mga doktor or magtanong at least dun sa ating health workers at pharmacists. Jessica? Isa pa sa mga pinaka-abused na drugs na nabibili over the counter, ha? Some antibiotics, di ba? Bawal na bawal yan mag-self-medicate ng antibiotics kasi pwede kang ma-immune pagka ang tinake mong antibiotic ay hindi naman yung specific para dun sa iyong karamdaman. Let's reserve that for some other time. Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez.